Maagang nagising si Lola Lita Soriano, 78 anyos, ng umagang iyon. Sa maliit na bahay kubo sa baryo ng San Felipe, sumisilip ang sinag ng araw sa lumang bintanang yari sa kahoy, habang humahalimuyak ang bagong lutong kafanin, suman, bibingka at kutsinta. Isa-isa niyang nilagay sa bilao ang mga ito, inilagay sa ibabaw ng lamesa at saka naupo saglit para humigop ng mainit na kape. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang isang lumang envelope na nilagyan ng rubber band. Eto na talaga siguro, Eric, mahinang bulong ni Lola habang tinitingnan ang lumang litrato ng asawa niyang si Attorney Eric Soriano na matagal nang pumanaw. Panahon na para ayusin ko tong iniwan mo. Matagal ng pangarap ni Lola Lita na magkaroon ng sariling bank account. Sa loob ng maraming taon, iniingatan lang niya sa kahon ang mga naipon mula sa maliit na pensyon at sa pagbibenta ng kakanin sa palengke. Minsan ay nabawasan pa ito nang mabiktima siya ng magnanakaw. Kaya simula noon, pinangarap na niyang ilagay na sa bangko ang lahat ng ipon niya, kahit kaunti lang. Lumapit si Aling Puring, ang kanyang kapitbahay at matalik na kaibigan. "Uy Lita, tuloy ka na pala bukas sa lungsod. Yung sinabi kong bangko, maayos daw dun," sabi ng pamangkin ko. Golden Summit Bank ang pangalan. Ngumiti si Lola. "Oo nga Puring, yan na nga ang pupuntahan ko. Gusto ko nang ilagay dun ang ipon ko. Hindi ko na kayang matulog ng may kaba araw-araw. Basta mag-ingat ka ha, marami daw masusungit na empleyado sa lungsod." Biro ni Aling Puring habang inaayos ang buhok ni Lola. "At saka, huwag ka magpapaapekto sa mga tingin nila. Mayayabang lang yon dahil nasa aircon." Sa bus, naupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga gusali at sasakyan. Tumawa si Lola. "Ay nako, sanay na ako sa ganyan. Marami ng bata ang tumingin sa akin na parang wala akong alam. Pero okay lang. Ang mahalaga, buo pa puso ko." Kinabukasan, maagang nagbihis si Lola. Suot niya ang kanyang lumang bestida na kulay abuhing. May manitis na burdang bulaklak sa laylayan, gawa pa ng kanyang yumaong asawa. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang bayong na may lamang envelope ng pera, ID at ilang mahahalagang dokumento. Habang naglalakad papunta sa sakayan, ramdam niya ang mga mata ng ilang kabataang nagmamasid. Ang tanda na ni Lola nagbabayong parang pupunta sa palengke, bulong ng isa. Hindi na lang siya kumibo, bagkus ay ngumiti at nagpatuloy. Ang bawat hakbang niya ay may halong kaba, hindi dahil sa layo ng pupuntahan, kundi dahil sa pag-asang baka hindi siya tanggapin ng mga taga-bangko. Malayong malayo sa tahimik na San Felipe, iba na talaga ang Maynila, mahinang sambit niya. "Pero kakayanin ko to." Pagdating niya sa lungsod, sinalubong siya ng maiinay na kalsada at matataas na gusali. Hawak-hawak ang bayong, tumawid siya sa pedestrian lane at huminto sa tapat ng Golden Summit Bank. Isang modernong gusaling may salaming pader, may guard na nakaputing uniforme sa labas. Huminga siya ng malalim bago pumasok. "Magandang umaga po," bati niya sa guard. "Magandang umaga rin po, Lola. Anong kailangan ninyo?" Magalang namang tugon ng guard na si Arvin. "Magbubukas lang sana ako ng account, iho," nakangiting sagot ni Lola. Inihatid siya ni Arvin sa loob. Ngunit pagpasok pa lang, agad niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao. May 2 babaeng kliyente ang nagbulungan habang nakatingin sa kanyang suot. "Bakit kaya pinapasok ng guardian dito? Amoy kakanin pa," sabi ng isa habang pinipigil ang tawa. Nagkunwaring di nakarinig si Lola, ngunit sa loob niya ramdam ang kirot. Lumapit siya sa reception desk. "Magandang araw po," mahinahon niyang sabi. "Gusto ko sanang magbukas ng account." Ang receptionist, si Mara, ay sandaling napatingin sa kanya mula ulo hanggang paa.
Sige po, sandali lang ha. Hintayin niyo lang po dyan. Malamig nitong tugon. Habang nakaupo si Lola sa waiting area, patuloy siyang tinitingnan ng ibang customer na tila ba may dumi siyang dala. Ngunit imbes na mahiya, mumiti lang siya at hinaplos ang envelope sa loob ng bayong. Para sa kinabukasan, para sa kapayapaan ng loob, bulong niya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Mara at sinabing, "Lola, dun daw po kayo sa second counter, kay Manager Shannon." Tumamo si Lola at marahang lumapit. Sa mesa ay nakaupo ang isang babaeng mga 30 anyos, naka-blazer, may mamahaling relo at manipis na ngiti, si Manager Shannon Lopez. Magandang umaga po, bati ni Lola. Ako po si Lita Soriano. Gusto ko lang sanang magbukas ng savings account. Piningnan siya ni Shannon mula ulo hanggang paa, saka nagsalita ng walang emosyon. "Lola, sigurado po ba kayong dito kayo magbubukas ng account? Alam nyo, may mga bangko namang mas mura ang maintaining balance." Oo iha. Sabi kasi ng kapitbahay ko, maayos daw dito sa Golden Summit. Mahinahong tugon ni Lola. Natangiwi si Shannon. Hindi kasi ito parang mga rural bank, Lola. High standard kami dito. Baka hindi nyo kayanin ang requirement. Nanlaki ang mga mata ng mga empleyado at teller na nakarinig. Tahimik ang buong bangko. Si Lola Lita ay parang natigilan. Sandaling pumikit, saka dahan-dahang nagsalita. Hindi naman po yata sa damit na susupat ang dangal ng tao, iha. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, iniwasan siya ni Shannon at itinuro ang exit. "Pasensya na po, busy kami ngayon. Pwede niyo po sigurong subukan sa kabilang branch." Naiwan si Lola na nakatayo, nakayuko, mahigpit na hawak ang bayong. Habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, marahang umalis, tinatakpan ang dibdib na parang may mabigat na sugat. Sa bawat hakbang palabas ng bangko, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, isang bagay lang ang lumalaban sa puso niya. Ang pag-asang balang araw, maririnig din ng mundong ito ang totoo niyang halaga. Tahimik ang loob ng Golden Summit Bank ng araw na riyon. Malamig ang hangin mula sa mga aircon, mabango ang paligid at tila lahat ng tao ay naglalakad ng tuwid, dala ang kanilang mga mamahaling bag at relo. Sa gitna ng mga salamin at gintong disenyo ng gusali, nakaupo sa gitna ng opisina ang kilalang branch manager, Shannon Lopez, 34 years. Nakaupo siya sa likod ng makintab na mesa, hawak ang isang mamahaling ballpen habang inaayos ang mga papeles. Isang lalaking teller ang lumapit upang humingi ng pirma. "Ma'am Shannon, ito po yung approval form ng bagong account." Ngunit bago pa makapagsalita, tinaasan siya ng kilay ni Shannon. "Pakiayos naman yung folder. Mukhang gusot. Alam mo namang ayaw kong may nakikita akong parang galing probinsya." "Pasensya na po ma'am," mahina at takot na sagot ng teller. "Aayusin ko po. Next time, maging presentable. Hindi tayo tindahan ng kakanin dito." Malamig na tugon ni Shannon habang inaayos ang kanyang blazer. Lahat ng staff sa bangko ay sanay na sa ugali ni Shannon. May ilang beses na rin may umalis sa trabaho dahil sa sobrang higpit niya. Para kay Shannon, ang imahe ng bangko ay mas mahalaga kaysa sa kabaitan. Lumaki siya sa Maynila, sa pamilya ng mga negosyante, at mula noon, itinanim sa isip niya na ang karangyaan ang sufatan ng respeto. "Ma'am," tawag ng receptionist na si Mara, "may bagong kliyente po. Gustong magbukas ng account." "Sinong kliyente?" tanong ni Shannon na hindi tumingin. Matanda po. Mukhang taga-probinsya. May dala pong bayong." Itinaas ni Shannon ang ulo. May halong irita sa boses. "Bayong? Sa bangko?" Sabay tawa ng may pangmamata. "Sabihin mong bumalik na lang siya kung handa na siyang sumabay sa standard namin. Hindi charity ito." Ngunit bago pa man makasunod si Mara, pumasok na sa loob si Lola Lita. Marahang naglalakad, dala ang bayong
at envelope ng mga dokumento. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay tila nagtataka kung paano siya nakapasok. Ngumiti si Lola at marahang lumapit sa pila ng mga customer. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang bayong sa dibdib. Ngunit sa paningin ni Shannon, tila isang depektong tanawin. Ang presensya ni Lola sa loob ng kanyang mamahaling opisina. "Excuse me," malakas na sabi ni Shannon mula sa kabilang mesa. "Lola, dito po hindi palengke. Saan po kayo pupunta?" Lumingon si Lola at magalang na sumagot. Hija, magbubukas lang sana ako ng account. Matagal ko nang gustong mag-ipon dito." Tumayo si Shannon, maingat na inayos ang kanyang blazer at lumapit ng may ngiting pilit. "Lola, pasensya na ha, pero sigurado po ba kayong tama ang pinasukan nyo? Kasi sa totoo lang, hindi kami tumatanggap ng amoy lupa rito." Napatigil ang buong bangko. Walang gumalaw. Ang mga teller ay nagtitinginan. Ang garda na si Arvin ay napakapit sa kanyang sinturon. At si Mara ay napabuntong hininga, halatang nahihiya para kay Lola. Namutla si Lola Lita. Sandali siyang natigilan, ngunit agad niyang tinapik ang dibdib, pilit na pinapakalma ang sarili. "Anak," mahina niyang sabi, "hindi naman sa amoy nasusukat ang dangal ng tao. Matagal ko nang pinaghirapan ang perang ito. Gusto ko lang magbukas ng account para mas ligtas ang ipon ko." Tumawa si Shannon ng may halong pangungutya. "Ay naku Lola, may mga bangko naman pong pangmasa sa kanto. Dito kasi mga kliyenteng marunong humawak ng pera ang tinatanggap namin. Hindi po kasi lahat pwede dito." "Ma'am," mahinang sambit ni Mara, "baka pwedeng tulungan na lang natin si Lola. Mukha naman pong maayos ang dala niyang requirements." Ngunit binigyan siya ni Shannon ng matalim na tingin. "Mara, gusto mo bang ikaw ang maging dahilan kung bakit mabababa ang image ng branch natin?" Tahimik na nagyuko ng ulo si Mara. Sa isang sulok naman, nakatingin si Arvin. Halatang naaawa kay Lola, ngunit hindi makagalaw. Hinugot ni Lola ang lumang sobre mula sa bayong. "Eto ang mga papeles ko. Meron akong valid ID, barangay clearance, at cash deposit." Ngunit hindi na siya pinatapos ni Shannon. "Lola, amoy pawis pa yang sobre nyo. Baka madumihan ang mesa ko." Nag-angat ng tingin si Lola. Hindi gali ang lumabas sa kanyang mukha, kundi lungkot at pagod. "Anak, hindi mo alam kung gaano kahirap mag-ipon ng ganito sa edad ko. Wala akong anak, wala akong asawa. Lahat ng ito galing sa pawis ko, sa pagtitinda ng kakanin araw-araw. Gusto ko lang sana na sa huli panahon ng buhay ko, maramdaman kong may pinaglagyan yung mga pinaghirapan ko." Ngunit imbes na maantig, tumalikod si Shannon at sinabing, "Kung ganun po, bumalik na lang kayo sa rural bank ninyo sa baryo. Dito kasi hindi lahat ng pangarap tinatanggap." Habang sinasabi niya iyon, naramdaman ng mga empleyado ang bigat ng katahimikan. Si Arvin ay nakatingin lang sa sahig, halatang nasasaktan sa naririnig. Si Mara na may napapaluha sa hiya. "Ma'am Shannon," mahina niyang sabi, "baka naman po." "Walang baka-baka, Mara," singhal ni Shannon. "Sundin mo ko." Alisin mo na sa pila si Lola bago mapansin ng ibang kliyente. Lumapit si Mara, nanininig ang kamay. "Lola, pasensya na po, baka pwedeng bukas na lang po kayo bumalik." Ngumiti si Lola kahit nangingilid ang luha. "Ayos lang iha, hindi ko kayo sinisisi. Hindi naman lahat ng tao marunong pa makinig sa mga tulad naming matanda." Bitbitang bayong, marahang naglakad palabas si Lola Lita. Bawat hakbang niya ay parang timik sa dibdib ng mga nakasaksi. Sa labas ng bangko, tumigil siya sandali. Tumingala sa langit at marahang bulong. "Eric, tama ka. Ang respeto hindi nabibili kahit gaano kalaki ang pera sa bangko." Nang umalis si Lola, hindi pa rin maalis sa isip ng mga empleyado ang eksenang nasaksihan. Si Arvin ay napasabing mahina. Grabe naman si Ma'am Shannon.
para lang sa amoy at damit. Ganun na lang tratuhin si Lola. Ngunit si Shannon, na muling bumalik sa kanyang mesa, ay ngumiti ng mapanlait. Sa industriya ng pera, hindi pwedeng maging mahina. Image is everything. Kung amoy lupa, hindi dapat nakakahawak ng pera. Simple as that. Hindi niya alam, sa labas ng bangkong iyon, habang hawak ni Lola ang bayong at tumatawid pabalik sa terminal, mahigpit niyang yakap ang envelope ng mga dokumentong magbabago sa kapalaran ng lahat. Sa loob noon, hindi lang pera ang laman, kundi isang lihim na matagal nang nakatago na sa paglipas ng mga araw, babaliktad ang mundo ni Shannon at ng Golden Summit Bank. Mainit ang sikat ng araw nang lumabas si Lola Lita sa Golden Summit Bank. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-iyak habang pinupunasan ng panyo ang kanyang pisngi. Sa bangketa sa tapat ng bangko, naupo siya sa gilid ng isang poste at marahang tinitigan ang bayong na parang iyon na lang ang tanging karamay niya sa lahat ng kahihiyang sinapit. Sa loob ng bangko, naririnig pa rin niya ang mahihinang tawa ng dalawang babaeng kliyente na kanina pa nakatingin sa kanya. Isa sa kanila ay si Bettina Santos, isang sosyal na negosyante na kilalang mahilig manglait ng mga mahihirap. Grabe, girl! Awa ni Bettina habang nakatayo sa may glass door. Bakit ba pinapasok pa ng guard yung amoy palengke na lola na yon? Para namang kawawa tingnan sa gitna ng mga kliyente. Sumagot ang kasama niyan si Trixie. Hay nako, kung ako yung manager, hindi ko rin siya papasukin. Nakakahiya sa mga mayayamang depositor. Narinig iyon ni Lola, lalong napayuko ang kanyang ulo. Kaya pala ayaw ng mga kabataan ngayon sa katulad namin, mahinang bulong niya, dahil ang tingin nila sa amin, mababa. Pero hindi nila alam, mas marami na kaming dinaan ng hirap kesa sa kayang bilhin ng mga ginto nila. Habang pinipigilan hikbi, lumapit sa kanya ang isang binatang nakauniporme ng janitor. Manipis ang katawan, ngunit may malinis na aura at mabait ang mga mata. Siya si Renzo Castañeda, bawat put niya. Bagong empleyado sa bangko. Lola, mahinahon niyang tawag. Pasensya na po sa nangyari kanina. Hindi po lahat ng tao dito bastos. May ilan lang pong nakakalimot kung paano rumespeto. Nagulat si Lola, ngunit agad siyang ngumiti kahit basang-basa pa ng luha ang kanyang muka. Salamat iho. Ikaw lang yata ang nakapansin sa katulad kong matanda. Ngumiti rin si Renzo at tiniabot ang malamig na tubig mula sa vending machine. Inumin niyo muna, Lola. Mainit po sa labas. Nakakahiya po sa inyo. Pero sana huwag niyong isipin na lahat ng taga-bangko pareho ng ugali ng manager namin. Umiling si Lola. Hindi ko naman sila sinusumbatan, anak. Sanay na rin ako. Pero minsan, masakit pa ring marinig na parang wala na kaming halaga. Akala nila kasi, pag matanda ka, tapos na rin ang silbi mo sa mundo. Tahimik si Renzo. Nakayuko, alam nyo, Lola, kung tutusin, mas napakahiya kami. Naka-aircon kami rito, pero kayo ang tunay na nagtatrabaho para mabuhay ng marangal. Napaluha si Lola. Salamat iho, sana dumami pa ang mga kabataan na kagaya mo. Lola, gusto niyo po bang tawagin ko yung guard para makapasok kayo ulit? Alok ni Renzo. Baka pwede kong pakiusapan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Lola. Hindi na anak, hindi ko kailangan ng awa nila. May dahilan ako kung bakit ako narito, pero hindi ngayon ang tamang oras. Accent. Nagulat si Renzo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tinitigan ni Lola ang envelope na hawak niya. Saka mahinang ngumiti. May mga bagay sa mundo, iho, na kailangang hintayin sa tamang panahon bago mo ipakita. Gaya ng ilang lihim na kapag lumabas, magugula ang lahat. Hindi na nagtanong pa si Renzo. Nakita niyang itinago ni Lola ang sobre sa ilalim ng bayong. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na ito at marahang nagsabing, babalik ako bukas. Pero salamat, anak. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Bago siya umalis, muling tumingin si Lola sa gusaling iyon.
ang Golden Summit Bank. Sa likod ng salaming iyon ay mga taong puhawa at nang insulto sa kanya. Ngunit hindi nila alam, dala ni Lola ang katibayan ng malaking lupain na minsang ibinenta sa kumpanyang may kaugnayan mismo sa bangkong iyon. Pagdating niya sa terminal, sumakay siya ng jeep pauwi ng San Felipe. Sa buong biyahe, nakatingin lang siya sa envelope na hawak niya. Paulit-ulit niyang hinahaplos. Sa loob noon ay nakalagay ang titulo ng lupa ni Soriano Estate na matagal nang ipinagpalagay ng lahat na nabenta at wala ng halaga. Pero sa ibaba ng dokumento, may tatak ng bagong kumpanya, Golden Summit Bank Corporation, bilang isa sa mga pangunahing bumibili ng lupaing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Kung alam lang nila, mahina niyang sabi, ang lupang kinatatayuan ng bangkong yan ay pag-aari pa rin ng pamilyang Soriano. At ako ang natitirang tagapagmana. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Lola sa kanyang maliit na balkonahe habang pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Aling Puring, dala ang mainit na tsa. "O Lita, kumusta naman ang punta mo sa bangko?" tanong niya habang umuupo sa tabi. Numiti si Lola kahit halatang may bigat sa dibdib. "Ay nako, Puring, tinawag akong amoy lupa. Tinaboy ako ng manager nila. Pero okay lang. Nakita ko na kung anong klasing ugali ang namamayani sa Maynila. Diyos ko, nakakahiya naman yon. Dapat nireklamo mo yung manager," sabi ni Aling Puring. "Hindi ko kailangang magreklamo. May araw din sila." Hindi nila alam na ang hinamak nilang matanda ay may hawak ng papel na kayang magpabago sa kapalaran nila. Napataas ang kilay ni Aling Puring. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon, Puring," sagot ni Lola habang pinipisilang kamay ng kaibigan. "Basta pag dumating ang tamang oras, malalaman nila kung sino ang tunay na nilait nila." Kinabukasan, maaga ulit siyang nagising. Inayos niya ang kanyang buhok, sinuot ang parehong bestida at nilagay sa bayong ang mga dokumento. Pero ngayon, hindi na siya kabado. Ang halip, matatag ang kanyang mga mata. Parang may apoy na hindi kayang patayin ng kahapon. Habang naglalakad papunta sa terminal, nakasalubong niya ang ilang kabataan. "Si Lola Lita, saan na naman kaya pupunta? Kahapon pa yan galing Maynila sabi ng isa. Ngumiti lang siya at sagot, "Sa lugar kung saan ako dapat respetuhin." Sa bus, muli niyang tiningnan ang envelope. Sa ibabaw ng papel ay nakasulat ang pangalan, Lita D. Soriano, Legal Trustee, Soriano Holdings Estate. "Eric," bulong niya sa hangin. "Handa na akong itama ang mga pagkakamaling iniwan ng nakaraan." Pagdating niya muli sa lungsod, huminto siya sa tapat ng bangko. Ngayon, hindi na siya parang nawawalang matanda. Sa halip, may lakas na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may paparating na pagbabago. Isang pag-ikot ng tadhana na hindi kailanman inaasahan ng mga taong minsan ng insulto sa kanya. Ang mga empleyado, pati si Shannon, ay hindi pa alam. Ang matandang tinawag nilang amoy lupa ay siyang taong kayang magbabago ng buong sistema ng bangkong kinatatakutan nila. At sa araw na iyon, magsisimula ang pagbabalik ng isang pangalang matagal nang binaliwala ng lipunan, Lita Soriano, ang lola na hinamak, ngunit kailanman ay hindi natutong yumuko sa pangmamaliit ng iba. Sa katahimikan ng biyahe pa uwi, muling sumilay sa isip ni Lola Lita ang mga alaala ng kanyang kabataan. Mga panahong malayo pa siya sa pagod at ang tanging pinahahalagahan ay ang pagtuturo at ang pagmamahal sa asawa niyang si Ate Eric Soriano. 22 taon siyang nagturo ng economics sa isang kilalang universidad sa Maynila. Mahigpit pero makatao siyang guro. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging propesyonal.
mga abogado, negosyante at maging politiko. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, doon niya nakilala ang lalaking nagpabago ng kanyang mundo, si Eric, isang batang abogado na noon ay nagsisimula pa lang bumuo ng pangalan. Alam mo, Lita, madalas nitong sabihin habang nagkakape sila sa lumang bahay sa Quezon City noon. Balang araw, gusto kong magtayo ng bangko na hindi mangmamaliit ng maihirap. Yung kahit tindera sa palengke o janitor, marunong pa ring pahalagahan. Ngumiti siya noon at sagot niya, kung ganyan ang mga bangko, Eric, baka lahat ng Pilipino matutong mag-ipon. Matagal nilang pinangarap iyon, isang institusyong magbibigay ng pag-asa sa mga karaniwang tao. Parang may sumabog sa dibdib niya. Naramdaman niyang lumiliit ang mundo at ang mga pangarap nilang dalawa ay biglang naglaho sa isang iglap. Pagkalipas ng libing, sunod-sunod na dumating ang mga kamag-anak ni Eric. Mga nakangiting may mabibigat na motibo. Lita, kami na muna ang bahala sa mga ari-arian ha? Sabi ng pinsang si Flaviano. Baka hindi mo kayaning mag-isa. Tutulungan ka namin. Akala niya'y kabutihan, pero pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting naglaho ang mga dokumento ng kanilang mga negosyo at lupa. Lahat ng pinaghirapan nilang mag-asawa ay unti-unting nawala sa kamay niya. Hanggang sa wala na siyang natira kundi ang maliit na bahay sa baryo ng San Felipe. Doon siya bumalik, bitbit ang sakit, ngunit dala rin ang katatadan ng isang guro. Mas okay na to, sabi niya noon kay Aling Puring. Kahit mahirap, kahit simple, basta tahimik. Lumipas ang mga taon. Unti-unti niyang tinanggap ang lahat. Hanggang isang araw, isang sulat ang dumating mula sa banyagang abogado na si Attorney Samuel Hinojos ng New York. Sa liham nito nakasulat, Dear Mrs. Soriano, we are contacting you on behalf of the late attorney Eric Soriano. According to international records, one of his remaining assets, a parcel of land registered under Soriano Holdings, was never liquidated. It was placed under a trust set to mature after 25 years. We have reason to believe you are the rightful trustee. The land in question has since been developed under a corporate entity known as Golden Summit Holdings, which owns a major banking institution in the Philippines. We would like to confirm your identity and assist in reclaiming your legal rights as part of the remaining trust fund. Sincerely, Attorney Samuel Hinojos. Halos manginig ang mga kamay ni Lita habang binabasa iyon. Hindi siya makapaniwala. Ang lupang inakala niyang kinuha na ng mga kamag-anak ni Eric ay hindi pala ganap na nawala. Ipinasa pala ito ni Eric sa isang trust bago siya namatay. Isang trust na babalik sa kanya sa takdang panahon. At ang mas nakagugulat pa, ayon sa liham, isa sa mga pangunahing kumpanyang gumagamit ng lupang iyon ay ang mismong Golden Summit Bank. Sa loob ng ilang araw, hindi siya nakatulog. Binuksan niya ang lumang baul ng asawa, hinanap ang mga natitirang papeles, at totoo nga, naroon ang lumang deed of trust. Nakapirma si Eric. Nakasulat doon, Upon my death, the property in San Isidro shall be transferred to a trust under my wife's name, Lita D. Soriano, to ensure her lifetime security. Any company or institution built upon this land shall share partial equity with her as trustee. Napahawak siya sa dibdib. Eric, hindi mo pala ako pinabayaan. Doon nagsimula ang bagong lakas ni Lola Lita. Kumuha siya ng kopya ng mga dokumento at pinadala sa tanggapan ni Attorney Hinojos. Pagkalipas ng ilang buwan nang palitan ng sulat at tawag, nakumpirma ang lahat. May bahagi pala ng Golden Summit Bank Corporation na nakatayo sa mismong lupang pag-aari ng Soriano Estate. Ngayon ay malinaw sa kanya kung bakit siya kailangan bumalik sa lungsod. Hindi para manghingi, kundi para iparamdam sa kanila na ang amoy lupa na hinamak nila ay ang tunay na may-ari ng lupaing kinatitirikan ng kanilang bangko. Eric,
Bulong niya habang nag-aayos ng papeles. Itong laban na to para sa atin. Hindi ko sila huhusgahan, pero ipapaalala ko sa kanila kung paano gumalang. Kinabukasan, nagbihis siya muli ng marangal. Hindi man bago ang kanyang kasuotan, dala naman nito ang dignidad na hindi nabubura ng panahon. Inilagay niya sa brown envelope ang lahat ng papeles, ang deed of trust, ang liham ni Attorney Hinojos at ang mga bagong kopya mula sa land registry. Bago umalis, humarap siya sa lumang larawan ni Eric sa altar. Panahon na, mahal. Haharapin ko ang bangkong tinulungan mong maitayo. Pero ngayon, ipapaalala ko sa kanila ang tunay na may-ari. Sa kanyang pagbalik sa Maynila, bitbit niya ang halo-halong damdamin. Hindi galit kundi katarungan. Hindi pagiriganti kundi pagpapatunay. Nang marating niya muli ang Golden Summit Bank, napansin siya agad ng guard na si Arvin. "Lola, kayo piulit? Gusto niyo pong tumulong ako para?" Ngumiti siya. "Salamat, iho, pero ngayon ako na ang kakausap sa kanila." Ngayon, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Sa bawat hakbang papasok sa bangko, tila bumabalik sa kanya ang dating Lita Soriano, ang propesor, ang may bahay ng isang abogadong may dangal, at ang babaeng minsang tiningala ng mga estudyante dahil sa kanyang tapang at katalinuhan. Habang lumalakad siya papasok, naramdaman niyang ito na ang simula ng paghaharap. Hindi para sumbatan, kundi para itama ang matagal na mali. At sa loob ng bangkong iyon, sa mismong mesa ni Manager Shannon Lopez, magsisimula ang pagtutuwid ng tadhana. Maagang gumising si Lola Lita kinabukasan. Sa mahinang liwanag ng umaga, maingat niyang inilabas mula sa baul ang isang lumang blazer na kulay abuhing. Suot ng kanyang yumaong asawa noong huling araw nitong humarap sa korte. Nilinis niya ito ng kamay, pinlantsa ng maayos at isinuot sa ibabaw ng kanyang simpleng bestida. Pagharap niya sa salamin, parang nakikita niya ulit ang sarili niyang dating propesor sa unibersidad. May dignidad, matatag, at walang takot sa mga mapang mataas. "Eric," mahinang bulong niya, "ngayon ko nagagamitin ang lakas na itinuro mo sa akin." Dala ang brown envelope ng mga dokumento, lumakad siya papunta sa terminal. Ramdam pa rin niya ang mga tingin ng mga tao. Ang ilan ay nagtataka kung bakit araw-araw siyang nakabihis at pumupunta sa lungsod. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. May dahilan siya. Pagdating niya sa Maynila, halos pareho pa rin ang eksena sa bangko. Malinis, malamig at puno ng mga taong abala sa kanilang mga account. Ngunit sa pagpasok ni Lola Lita, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Si Manager Shannon Lopez ay nakatayo malapit sa teller, nag-iinspeksyon ng mga papeles nang mapansin niya ang papasok na matanda. Muling napakunot ang kanyang noo. "Oh my God!" bulong niya sa sarili. "Siya na naman?" Nilapitan niya ito agad, suot ang sapatos na kumakalansing sa marmol na sahig. "Lola," malamig niyang sabi, "hindi ba kayo tapos? Sabi ko na po sa inyo kahapon, hindi ito charity. Hindi rin po ito savings cooperative sa baryo nyo." Tahimik lang si Lola Lita, matatag ang tingin. Sa halip na sumagot, lumapit siya sa counter at marahang inilapag ang brown envelope sa harap ng teller. "Anak," mahinaon niyang sabi, "gusto ko sanang magbukas ng account. Hindi personal account, corporate account." Napatigil ang teller, si Rhea, at sandaling napatingin kay Shannon. Corporate account po, Lola?" tanong niya, halatang naguguluhan. "Oo, iha," tugon ni Lola. "Para sa Soriano Holdings." Inilabas ni Rhea ang mga dokumento sa envelope at nagsimulang basahin. Habang nagbabasa, unti-unti niyang nababasa ang mga pangalan at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Lita D. Soriano, Legal Trustee of Soriano Holdings. Mahina na basa ni Rhea sa harap ng lahat. Halos sabay-sabay ang reaksyon ng mga nasa paligid. Ang mga peler na abala ay napahinto.
Ang guard na si Arvin ay napatingin mula sa pintuan. Si Shannon, na kanina'y nakangisi, ay biglang natahimik. Anong Soriano Holdings? Tanong ni Shannon na may bahid ng pagtalito at irita. Pahimik si Lola, tinitigan lamang siya. Isang kumpanyang itinayo ng asawa ko bago siya pumanaw. Hindi ko naman kailangan ipaliwanag ang lahat, Hija. Ang gusto ko lang ay makapagbukas ng account sa mismong bangkong ito, kung saan bahagi ng lupain naming mag-asawa ang kinatatayuan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shannon. Anong sinasabi niyo, Lola? Ang bangkong ito ay pag-aari ng Golden Summit Corporation. Hindi ng kung sinong, ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang biglang pumasok sa opisina ang supervisor, si Mr. Quinto, dala ang telepono. Ma'am Shannon, urgent call po from the main office. They're asking about a certain Lita D. Soriano. Napatigil si Shannon. Ano raw? Sino? Lita D. Soriano, ma'am. May directive raw galing sa head office. Kailangan daw iproseso agad kung dumating siya rito. Halos hindi makapaniwala si Shannon. That's impossible! How could? Ngunit hindi na siya nakapagsalita nang bumaling ulit si Lola Lita kay Ria. Iha, mahinahon ngunit buo ang tinig niya. Pakitawag na lang sa inyong corporate department. Sabihin mo, nandito na ang trustee ng lupaing pinagpapatungan ng Golden Summit Bank. Hindi alam ni Ria kung ano ang gagawin. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Habang ang mga customer sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Lola daw yung may-ari ng lupa? Hindi kaya baliw lang yan? Pero tingnan mo, dala na yung mga papeles o. Ang buong bangko ay tila napuno ng usapan. Si Shannon naman ay hindi makatingin ng diretso kay Lola. Lola, sabi ni Shannon, pilit na pinapaalma ang sarili. Baka peke lang po yan, marami na pong scammer ngayon. Ngunit agad siyang pinutol ni Arvin na mula sa gilid ay may dalang tablet. Ma'am, totoo po yung sinasabi ni Lola. Nasa land record database yung Soriano Holdings. Nakapangalan po talaga kay Lita Soriano bilang legal trustee. Napaatras si Shannon. Anong ibig sabihin yan? Tumingin si Lola sa kanya, diretso sa mata. Ibig sabihin, Hija, ang bangkong minamaliit mo kahapon ay nakatayo sa lupang iniwan ng asawa ko. Hindi ako nandito para maningil. Nandito ako para ipaalam sa inyo na ang respeto ay hindi kailanman nabibili ng posisyon. Tahimik ang buong silid. Ang ilan sa mga empleyado ay halos hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Si Rhea ay nakatumanga pa rin sa papeles, habang si Arvin ay halos mapangiti sa tuwa. Lola, sabi ni Rhea, ia-assist ko na po kayo. Kailangan lang po nating iproseso ang mga dokumento. Pwede po ba kayong maupo sa VIP area? Ngumiti si Lola. Salamat, Hija. Hindi ko naman hinahangad ang VIP treatment. Basta pantay na paggalang, sapat na sa akin. Sa gilid, napayuko si Shannon. Nanginginig ang kamay. Ramdam niya ang pagkapahiya. Hindi lang dahil sa sinabi ni Lola, kundi dahil alam niyang lahat ng empleyado ay nakapingin sa kanya. Ma'am, sabi ni Mr. Quinto habang inaabot ang telepono. Nakausap ko na po ang head office. They confirm that Mrs. Soriano is indeed under special record. She's a legacy client connected to the founding trust of the company. Halos mamutla si Shannon. Legacy client. Opo ma'am, may order po na asikasuhin siya ng personal immediately. Tumayo si Lola. Marahan, may dangal sa bawat galaw. Lumapit siya kay Shannon at marahang hinawakan sa balikat. Anak, mapahiya ka. Pero sana matutunan mo, ang mga taong tinatawag mong amoy lupa, minsan sila ang ugat kung saan ka nakatayo ngayon. Hindi nakasagot si Shannon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sariling kayabangan. Habang inihahatid si Lola ni Rhea papunta sa opisina ng branch director, lahat ng tao ay nakatingin. Ang matandang kahapon ay muling bumalik. Hindi bilang kliyenteng kahabag-habag, kundi bilang Lita D. Soriano, ang babaeng minsang tinawag na amoy lupa
Ngunit na yon ay kinakatakutan at iginagalang ng institusyong minsan ay nanghamak sa kanya. At sa katahimikan ng bangko, habang naglalakad siya, ramdam ng lahat na ito pa lang ang simula ng isang pagbabalik na hindi nila kailanmang makakalimutan. Tahimik ang buong bangko nang mapansin ng branch supervisor na si Mr. Quinto ang dokumentong iniabot ni Lola Lita sa teller. Habang tinitingnan niya ito, napansin niya ang seal ng National Business Bureau, isang selyong bihira at tanging ginagamit lamang sa mga legal na korporasyon at mga kumpanyang may malaking kapital. Agad siyang lumapit sa mesa ni Manager Shannon Lopez. May halong kaba sa tinig. "Ma'am, paki-check po ito. May seal ng NBB at notarized pa sa New York Embassy." Tumaas ang kilay ni Shannon. "Ha? Ano raw?" Sabay kuha ng papel mula sa kanya. Pinadmasdan niya ito sandali, pero halatang hindi siya marunong magbasa ng ganitong uri ng dokumento. "Ano naman tong drama na to?" Iritadong tanong niya habang sinisipat ang lumang pirma ni Attorney Eric Soriano sa ibaba. "Ma'am, tingin ko pong legitimate ito," sabi ni Mr. Quinto. "Kung totoo to, under jurisdiction ng corporate office natin. Hindi natin dapat." Ngunit bago pa niya matapos, sinabayan siya ni Shannon ng malakas na ta. "Legitimate daw?" Sabay sabing may halong pangungutya. "Tingnan mo nga, luma na ang papel. May mga kopi pa. Malamang galing lang to sa computer shop. Forgery to. Hindi totoo to." Sabay niyang inagaw ang papel mula sa mesa at itinapon ito sa harap ni Lola Lita. Tumama iyon sa mesa at nagkalat ang mga kopya ng titulo at mga dokumento sa sahig. Napatigil ang lahat ng empleyado at walang nagsalita. Maging ang guard na si Arvin ay napatingin na lamang. Halatang gustong makialam, ngunit natatakot sa posisyon ng kanyang manager. Tahimik na pinulot ni Lola ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa galit. May lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na parabang nauunawaan niya kung gaano nakababa ang respeto ng mga kabataan ngayon. Hindi niya mapigilan ang mapaluha. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi para sa sarili niya. "Hindi ako umiiyak dahil sa sinabi mo, Hiha," mahinahon niyang sabi habang pinupunasan ang luha. "Umiiyak ako dahil sa awa. Awa sa mga kabataang gaya mo, na mas pinapahalagahan ang itsura kaysa dangal. Hindi ako nagpunta dito para sa kayamanan. Nagpunta ako para ipaalala kung gaano kahalaga ang respeto." Tila nasamid si Shannon, ngunit pilit niyang pinanatili ang pagiging matigas. "Lola, kung gusto niyo talaga ng respeto, dapat marunong din kayong umakto ng disente. Hindi yung kung sino-sino na lang pumapasok dito at nagpapanggap na may-ari ng kumpanya." Lumapit siya at sa harap ng lahat, marahas na tinabik ang mesa. "Wala kang karapatan magdala ng ganitong mga papel dito. Kung may reklamo ka, sa barangay ka pumunta." Pumindig si Renzo Castañeda, ang janitor na nakasaksi sa lahat. Kanina pa siya tahimik sa gilid, ngunit ngayon ay hindi na siya makapigil. Lumapit siya kay Shannon at marahang sinabi, "Ma'am, tama na po. Baka naman pwedeng kausapin na lang si Lola ng maayos." Piningnan siya ni Shannon nang may panghalipusta. "Renzo, janitor ka lang. Hindi mo alam kung ano ang corporate protocol. Bumalik ka sa trabaho mo." Ngunit sa halip na sumunod, lumapit siya kay Lola at inalalayan ito sa pag-upo. "Lola, ako na pong kakausap sa kanila. Huwag niyo na pong intindihin tong mga bastos na to." Pinigilan ni Lola ang kanyang kamay at may malambing na tinig na sabi, "Huwag mo silang awayin, anak. Ang mga taong kulang sa paggalang ay hindi dapat patulan, dapat turuan." Tahimik na nakatingin si Renzo, huminga ng malalim at tumango. Pero bago pa siya miling makapagsalita, biglang umalingaw ang tunog ng mga sirena sa labas ng bangko. Lahat ay napatingin. Mula sa salaming pinto, makikita ang 3 itim na SUV na sabay-sabay na huminto sa harapan ng Golden Summit Bank.
Ang bawat isa ay may emblem na hindi pamilyar sa mga empleyado. Isang ginintoang letra S na may nakasulat sa ibaba, Soriano Holdings Inc. Anong nangyayari? Tanong ng teller na si Rhea habang sumisilip sa labas. Ma'am Shannon, tawad ni Arvin na halos utal. May mga security personnel sa labas. Mukhang VIP convoy. Halos manigas si Shannon sa kinatatayuan. We what? VIP? Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng bangko at pumasok ang 3 lalaking nakaitim na suit. Matikas ang tindig. May earpiece at ID na may logo rin ng Soriano Holdings. Isa sa kanila ang lumapit sa receptionist at marahang nagsabi, "We're here for Mrs. Lita D. Soriano." The chairman requested her immediate presence. Nagkatinginan ang mga empleyado. Halos sabay-sabay ang tanong sa kanilang isip. Chairman? Lita Soriano? Napahawak si Shannon sa dibdib. Anong ibig niyong sabihin? Sino pa yung mga? Ngunit bago pa siya matapos, dumating ang isa pang sasakyan, isang itim na Mercedes-Benz. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuit at halatang sanay sa kapangyarihan. Agad siyang tinagbuksan ng mga security personnel at sa sandaling pumasok siya sa bangko, tila lahat ng tao ay otomatikong tumahimik. Si Don Marcelo del Real, ang may-ari ng Golden Summit Bank at chairman ng Soriano Holdings Incorporated. Ng mga empleyado ay nagmadaling magyuko. Si Shannon ay namutla, halos hindi makagalaw. Good morning everyone, malamig na bati ni Don Marcelo. Nasaan si Mrs. Soriano? Tila bumigat ang hangin sa buong lugar. Dahan-dahang tumayo si Lola Lita, bip-bip pa rin ang kanyang envelope at marahang lumapit sa kanya. Ako yon, hiho, mahinahon niyang sagot. Pagkakita sa kanya ni Don Marcelo, agad niyang ibinaba ang hawak niyang dokumento at sa harap ng lahat, lumapit siya at niyatap si Lola Lita nang mahigpit. Lola Lita, sabi niya, garalgal ang tinig. Matagal ko na kayong hinahanap. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. Hindi ko po akalain na kayo pa pala ang tinutukoy nilang matandang tinaboy sa branch ko. Lahat ng empleyado ay napatigil. Si Renzo ay napangiti habang si Shannon ay halos manghina sa kinatatayuan. Don Marcelo, mahina niyang sabi, "Kakilala niyo po siya?" Tumingin sa kanya si Don Marcelo, malamig at matalim. Kilalang kilala. Siya ang propesor ko sa kolehiyo. Kung hindi dahil kay Mrs. Soriano, baka hindi ko naraping ang kinatatayuan ko ngayon. Siya ang nagturo sa akin ng disiplina, respeto at kung paano pahalagahan ang bawat sentimo sa tamang paraan. Tumigil siya sandali, sa kamarahang tumingin kay Shannon at sa narinig kong ginawa mo sa kanya, tumigas ang kanyang boses. Ikaw ang dapat nahiya, hindi siya. Nanginginig ang labi ni Shannon, halos di makasagot. Don Marcelo, pasensya na po, hindi ko po alam. Hindi mo kailangang magpaliwanag, malamig na tugon nito. Pero mula sa araw na ito, malalaman ng lahat dito kung sino ang tunay na dapat igalang. Lumapit siya kay Lola Lita, marahang kinuha ang kamay nito at nilagay sa kanyang dibdib. Lola, ang bangkong to ay nakatayo sa lupa ng Soriano Estate, sa lupa niyo. At mula ngayon, sa pangalayo na muling babalik ang karangalang matagal nang ipinagkait. Habang umiiyak ang mga empleyado at unti-unting bumubulong ng pasensya po, si Lola Lita ay ngumiti lamang. Hindi ko hinangad na maghiganti. Sabi niya, ang gusto ko lang ay makita kayong marunong pa ring lumihod sa abutihan. At sa sandaling iyon, ang dating tinawag na amoy lupa ay nakatayo sa gitna ng bangko, niyayaap ng mismong may-ari ng institusyong minsan ay nanghamak sa kanya. At lahat ay nakaramdam ng hiya, habang si Shannon ay napayuko, halos maiyak sa gitna ng katahimikan na iyon. Nang bumukas ang pinto ng itim na Mercedes-Benz, lahat ng tao sa loob ng Golden Summit Bank ay tila naigilan.
Ang ingay ng mga telepono, ang tunog ng printer at ang mahihinang bulungan ng mga kliyente, lahat ay sabay-sabay na tumigil. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, may tindig na parang nakasanayan na ang respeto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may awtoridad. Ang presensya pa lang ay sapat para manahimik ang lahat. Siya si Don Marcelo Del Real, ang may-ari at chairman ng Golden Summit Bank at kasalukuyang CEO ng Soriano Holdings Inc. Nakasuot siya ng maayos na itim na suit, may dalang maleta at sinusundan ng 2 bodyguard na nakaitim din. Pagsara pa lang ng pinto ng kanyang sasakyan ay naglakad na siya papasok sa bangko. At sa bawat hakbang, naramdaman ng lahat ang paglamig ng hangin. Si Manager Shannon Lopez, na kanina lang ay matigas at matapang, ay biglang nanlamig ang kamay. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa at ang ngiti niyang palaban ay napalitan ng takot. Don Marcelo, utal niyang sambit habang nag-aayos ng blazer. Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Tahimik na pumasok si Don Marcelo, tumingin sa paligid at saka mahinang nagsalita. Malamig, mabigat at pinung-puno ng galit na pinipigilan. Sino? Aniya. Ang nagsabing hindi pwedeng pumasok dito ang amoy lupa. Sa isang iglap, tila nakulong ang lahat sa katahimikan. Wala ni isa mang sumagot. Ang mga teller ay napayuko, si Arvin Nagard ay napahawak sa kanyang sombrero, at si Shannon ay halos mawalan ng lakas sa tuhod. Sir, hindi po nang ibig kong sabihin kanina. Hindi kita tinatanong, Shannon. Malamig yung sagot. Ang tanong ko, sino ang nagsabing hindi pwedeng pumasok dito ang amoy lupa? Sa bawat salitang iyon, ramdam ng lahat ang bigat ng otoridad ni Don Marcelo. Ang boses niya ay hindi kailangang tumaas, pero parang humihiwa sa hangin. Si Shannon ay unti-unting napaluhod sa takot. Nanginginig ang mga kamay. Don Marcelo, please, hindi ko po alam na. Ngunit bago pa siya makapagtanggol, humakbang na si Don Marcelo papalapit kay Lola Lita, na tahimik lamang na nakatayo sa gitna, hawak pa rin ang lumang envelope ng mga dokumento. Ang mga mata ni Don Marcelo, na kanina'y puno ng galit, ay biglang lumambot ng masilayan ang mukha ni Lola. Sandali siyang napahinto, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi, maaari bang? Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit at sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin sa kanya. Pati si Renzo na nasa gilid pa rin ng counter. Paglapit niya, tumigil siya sa tapat ni Lola Lita. Ang buong bangko ay halos hindi humihinga. Sa isang iglap, niyakap ni Don Marcelo si Lola Lita ng mahigpit. Isang yakap niya puno ng paggalang, pasasalamat at emosyon. Ang mga mata ni Don Marcelo ay namula at ang kanyang pinig ay halos maninid nang sabihin niya, Lita, ikaw pala to. Ikaw pala ang itinuturing kong pangalawang ina. Sa wakas, nagkita tayo ulit. Halos lahat ng tao sa bangko ay natulala. Ang manager na minsan ay uminsulto sa kanya, ngayon ay nakayuko at nanginginig. Si Renzo naman ay nakangiti. Halatang gustong mapaluha sa tuwa. Tila bumalik sa alaala ni Don Marcelo ang kanyang kabataan. Isang simpleng binata noon na anak ng janitor sa isang universidad kung saan nagtuturo si Lita bilang propesor ng economics. Naalala mo pa ba ako, Ma'am Lita? Tanong ni Don Marcelo habang pinupunasan ang kanyang luha. Ako yung batang laging nakatulog sa klase mo dahil pagod sa paglalako ng dyaryo sa gabi. Ako yung tinawag mong anak, hindi pera ang magpapayaman sa'yo, kabutihan ang puhunan mo sa buhay. Ngumiti si Lola at kahit nangingilid ang luha, marahan siyang tumango. Marcelo, mahinaon niyang sabi, hindi kita nakalimutan. Lahat ng estudyante ko, tinuring ko anak. Pero ikaw yung pinakamasipag, kahit gutom, kahit hirap, hindi sumuko.
Nakangiting umiling si Don Marcelo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon janitor pa rin ako sa eskwelahan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakapagpatuloy. Kayo ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Pero ngayon, huminga siya ng malalim. Kayo pala ang taong hinamak ng sarili kong empleyado. Lumingon siya kay Shannon, na ngayon ay halos mangingak-ngiyak sa gilid ng mesa. Manager Shannon Lopez, aniya sa malamig ngunit kontroladong tinig. Ikaw ba ang nagsabing hindi tumatanggap ng amoy lupa dito? Di Don Marcelo, hindi po alam na hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang ugaling ipinakita mo ay hindi bagay sa Golden Summit Bank. Sa araw na ito, suspendido ka. Effective immediately. Napaupo si Shannon. Tuluyang bumigay ang tuhod at napahawak sa mukha habang umiiyak. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam. Akala ko. Ang problema sa'yo, putol ni Don Marcelo. Masyado kang marunong humusga, pero hindi mo natutunang tumingin sa loob ng puso ng tao. Tahimik ang lahat. Wala ni isa mang pumalakpak, ngunit ramdam ng bawat empleyado ang bigat ng nangyari. Lumingon muli si Don Marcelo kay Lola. Lita, mula sa araw na ito, ang Golden Summit Bank ay bukas sa ngalan mo. Napayo ko si Don Marcelo, halatang tinamaan sa mga salita ni Lola. Tama ka, ma'am. Masyado kaming nahulog sa kalafalan ng kayabangan. Pero simula ngayon, babaguhin ko yan. Yumapit si Renzo, dala ang tubig at panyo. Lola, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin mararanasan makakita ng ganitong hustisya. Ngumiti si Lola. Anak, tandaan mo, hindi kailanman mali ang maging mabait, kahit sa mga taong nananakit sa'yo. Kasi sa dulo, ang kabutihan ang laging nagwawagi. Sa harap ng lahat, kinuha ni Don Marcelo ang mikropono mula sa receptionist. Simula ngayon, aniya, ang branch na ito ay palalayain mula sa kayabangan. Sa ngalan ni Lita Soriano, ipapagawa ko sa labas ng bangkong ito ang karatulang may nakasulat. Walang mataas, walang mababa, lahat pantay sa harap ng respeto. Nagpalakpakan ang mga empleyado at marami ang napaluha. Habang tumatagal, lumalabas ang mga kliyenteng dati nanguhusga. Ngayon ay tahimik na lumalapit kay Lola Lita upang humingi ng tawad. Maging si Shannon ay dahan-dahang lumapit, bitbit ang panyo at nanginginig na tinig. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Akala ko tama ang ginagawa ko. Tinitigan siya ni Lola at marahang hinawakan sa balikat. Pinapatawad na kita, iha. Ang mahalaga, natuto ka. Sa susunod, bago ka humusga, alalahanin mong baka ang taong hinahamak mo, siya ring taong kailangan turuan mo ng respeto. At sa sandaling iyon, nang humigpit ang pagkakayakap ni Don Marcelo kay Lola, ramdam ng lahat na hindi lang isang bangko ang nagbago, kundi isang buong sistema ng isip at puso. Ang matandang tinawag nilang amoy lupa ay ngayon ang naging simbolo ng dangal, kababaang loob at paggalang, isang aral na hindi na mawawala sa pader ng Golden Summit Bank. Tahimik ang buong bangko habang nananatiling nakayakap si Don Marcelo del Real kay Lola Lita. Ramdam ng lahat ang bigat ng emosyon sa eksenang iyon. Ang yakap na iyon ay hindi lang simpleng paggalang kundi pagtanaw ng isang anak sa taong minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa panahon ng kadiliman. Habang marahang bumibitaw si Don Marcelo, napatingin siya sa mga dokumentong nakalagay sa mesa. Hindi ko akalain, sabi niya, na ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tama at mali sa buhay ay siya pa rin palang dahilan kung bakit tumatakbo ang kumpanyang ito. Nagulat ang mga empleyado, pati na si Renzo, sa narinig niya. Sir, mahintanong ni Rhea, ang teller. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mumiti si Don Marcelo, sabay harap sa lahat. Hindi niyo siguro alam, pero bago ako naging chairman ng Golden Summit Bank, ako'y isang mahirap na estudyante lamang. Anak ako ng janitor sa lumang unibersidad
kung saan nagtuturo si Professor Lita Soriano. Lumapit siya kay Lola Lita, nakatingin sa kanya na parang bumabalik sa mga lumang alaala. "Ma'am, naaalala ko pa noon, hindi ako makabayad ng tuition. Gusto ko nang huminto. Pero isang araw, tinawag mo ako sa faculty room. Sabi mo sa akin, 'Anak, kung kaya mong maglinis ng silid para makapasok sa klase, kaya mo ring baguhin ang kinabukasan mo.'" Ngumiti si Lola kahit naninilid ang luha. "Naalala ko yon, Marcelo. Ikaw yung laging may dalang walis at mop, pero kahit anong pagod mo, hindi ka nagrereklamo. Palaging handang makinig, palaging may paggalang sa mga guro." Tumawa si Don Marcelo. May halong kirot at saya. Nung panahon na yon, walang gustong tumulong sa anak ng janitor. Pero kayo, ma'am, binigyan niyo ako ng scholarship mula sa sariling bulsa ninyo. Sabi niyo pa nga nun, "Basta ipangako mo, hindi mo ibebenta ang dangal mo, anak." Napatingin siya sa mga empleyado, saka itinuro ang paligid. Ang bangkong ito, ang Golden Summit Bank, hindi ito nabuo sa yaman o koneksyon. Nabuo ito sa aral na itinuro ng babaeng ito. Ang tunay na yaman ay respeto at kabutihan ng puso. Lahat ng tao sa bangko ay napayuko. Si Shannon, na nakaupo pa rin sa gilid, ay tuluyang napahawak sa dibdib habang umiiyak. Hindi niya akalaing ang taong tinawag niyang amoy lupa ay siya palang dahilan kung bakit may trabaho siya ngayon, kung bakit may bangkong kinatatayuan ang kanyang karera. "Don Marcelo," umiiyak na sabi ni Shannon, "hindi ko po alam. Akala ko po isa lang siyang matandang nag-aabala." Ngunit tumingin lamang si Lola sa kanya. Mahinahon, ngunit may lalim ang boses. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, iha. Ang mahalaga, natutunan mo na ang pagkakamali mo bago ka pa lumayo. Hindi huli ang lahat para matutong gumalang." Tumango si Shannon habang pinupunasan ng mga luha. "Opo, Lola. Pangako ko, hindi ko na ulit hahayaang husgahan ko ang tao base lang sa damit o itsura." Habang nagaganap ang lahat, lumapit si Don Marcelo kay Renzo. "Iho, ikaw ang janitor dito, tama?" "Opo, sir," sagot ni Renzo, kinakabahan ngunit marangal ang tindig. Mumiti si Don Marcelo. "Alam mo ba, nakikita ko sa iyo ang sarili ko noon. May respeto, may malasakit, at hindi natatakot ipagtanggol ang tama." Namula si Renzo sa hiya. "Sir, ginawa ko lang po ang dapat. Hindi lahat ng tao gumagawa ng dapat," tugon ni Don Marcelo. "At dahil dyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Simula ngayon, ililipat kita sa training program para maging junior teller. Pagbutihan mo dahil balang araw baka ikaw naman ang maging susunod na manager." Halos mapaluha si Renzo. "Sir, salamat po. Hindi ko po ito inaasahan. Salamat po talaga pati sa inyo, Lola." Ngumiti si Lola at hinaplos ang braso ni Renzo. "Ang kabutihan, anak, laging binabalikan ng Diyos sa paraang hindi mo inaasahan." Lumapit naman si Don Marcelo sa gitna. Tumingin sa mga empleyado at nagsalita ng buo at may bigat. "Alam nyo, kung may aral tayong dapat matutunan dito, ito yun. Ang respeto ay hindi kailanman dapat nawawala, kahit sa pinakamababang antas ng lipunan. Dahil minsan, ang taong inaalipusta mo, siya pa ang dahilan kung bakit may bubong kang nasisilungan." Tumango si Mr. Quinto, ang branch supervisor, habang marahang nagsabi, "Sir, simula ngayon, gagawin naming inspirasyon si Ma'am Lita. Ipapaskil namin ang kwento niya sa aming lobby board. Hindi bilang kwento ng hiya, kundi ng pagbabago." Ngumiti si Don Marcelo. "Mabuti, at simula ngayon, itatalaga ko si Lola Lita bilang honorary consultant ng Golden Summit Bank. Kahit hindi na siya magtrabaho rito, gusto kong bawat empleyado ay matutong lumapit sa kanya kapag kailangan nila ng gabay." Nagulat si Lola. "Marcelo, hindi na kailangan yan." Ngunit agad siyang pinigilan ni Don Marcelo. "Ma'am, ito ang matagal ko nang gustong gawin. Naalala niyo po ba noon? Sabi ko sa inyo, balang araw, babawi ako sa kabutihan ninyo. Ito na yon. Hindi ko man kayo mabayaran sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero ipapaalala ko sa lahat ng empleyado ko na ang isang dakilang guro
ay hindi kailanman tumatanda sa puso ng kanyang estudyante. Napaluha si Lola sa mga salitang iyon. Salamat anak, hindi ko akalaing tatandaan mo pa ang pangakong yon. Hindi ko nakalimutan kahit kailan, sagot ni Don Marcelo. Bawat branch ng bangkong ito, bawat prinsipyo ng Golden Summit, lahat yan galing sa mga leksyon mo noon sa klase. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magtayo ng negosyo na may puso. Pero mukhang nakalimutan ng ilan dito kung saan tayo nagsimula. Tumango si Lola. Tama ka. Ang tagumpay na walang kababaang loob ay parang bangkong puno ng pera pero walang tiwala. Hindi tatagal. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Ang ilan ay tahimik na umiiyak. Ang iba na may humihingi ng tawad sa matandang minsan nilang nilapastangan ng tingin. Lumapit si Shannon, humakbang sa harap ng lahat at marahang yumuko kay Lola. Ma'am, Lola Lita, mula ngayon ipapangako kong gagamitin ko ang posisyon ko hindi para mamahiya, kundi para tumulong. Pasensya na po talaga. Hinawakan ni Lola ang kamay ni Shannon. Walang masama sa pagkakamalihiha. Ang masama, yung manatili ka roon. At nakikita ko sa mga mata mo, handa ka ng magbago. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Don Marcelo sa kanyang mga tauhan. Ipapadala ko sa lahat ng branch ang memo. Velita Principle. Isa itong patakaran na magpapaalala sa lahat ng empleyado na tratuhin ang bawat kliyente ng may respeto, mayaman man o mahirap. Natahimik ang lahat. Sabay-sabay na napatingin kay Lola Lita na ngayoy nakaupo sa sofa. Hawak pa rin ang envelope na dala-dala niya simula pa kahapon. Ngunit ngayon, hindi na iyon simbolo ng kahirapan. Ito na ay naging simbolo ng karangalan at pagbabago. Sa isang tabi, lumapit si Renzo, sabay bulong. Lola, parang pelikula itong nangyari, ano? Ngumiti siya. Hindi ito pelikula, anak. Ito ang realidad kapag natutong lumaban ang kabutihan laban sa kayabangan. At sa gitna ng araw na iyon, habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa salaming pader ng bangko, nakaukit sa mga puso ng lahat ang hindi nila kailanman malilimutan. Na minsan, ang taong hinamak nilang amoy lupa, siya palang mismong ugat kung bakit sila may lupaing tinatapakan ngayon. Lumipas ang ilang sandali matapos ang emosyonal na yakapan ni na Don Marcelo at Lola Lita. Ang dating malamig at nakakatensyong bangko ay tila naging isang tahimik na silid-aralan kung saan lahat ay natutong makinig at magpakumbaba. Ang mga empleyado, mula sa mga teller hanggang sa mga guard, ay tahimik na nakatayo, pinagmamasdan ang matandang minsan nilang hinamak, ngunit ngayon ay tinitingala bilang huwaran ng dignidad. Si Manager Shannon Lopez, na ilang beses nang nabahid ng luha, ay marahang lumapit kay Lola. Nakayuko siya, halos hindi makatingin at halata sa boses ang pagkapahiya at pagsisisi. Lola, Ma'am Lita, mahinahon niyang sabi habang naninginig ang tinig. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Hindi ko po alam kung gaano kabigat ang mga salitang binitiwan ko. Tahimik na nakatingin si Lola kay Shannon. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang pagmamataas, puro kabaitan at pag-unawa lamang. Shannon, mahinahon niyang sagot, ang galit, anak, ay para lang sa mga pusong hindi pa marunong magmahal. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko. Ang kailangan mo ay matutong gumalang, hindi lang sa mga may posisyon, kundi sa kahit kaninong dumaraan sa buhay mo. Hindi na nakapagsalita si Shannon. Sa halip, tuluyan siyang napaluhod at huwikbit. Patawarin niyo po ako, Lola. Wala na po akong muka para humarap sa inyo. Lumapit si Don Marcelo, mahinahon ngunit may awtoridad sa boses. Shannon, sabi niya, walang sino man sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali.
Pero hindi pwedeng matapos lang ito sa pag-iyak at sorry. Kailangan mong matutunan kung ano ang tunay na serbisyo at respeto sa kapwa. Nilingon niya ang assistant manager at sinabing, epektibo agad, aalisin natin si Shannon sa kanyang posisyon bilang branch manager. Ipapa-assign ko siya sa probinsya, sa San Felipe, para doon siya maglingkod sa mga programang pangkomunidad. Magtuturo siya ng financial literacy sa mga tindera, magsasaka at mga matanda. Doon niya matututunan kung ano ang tunay na layunin ng bangko. Napatigil si Shannon. Don Marcelo? Sa San Felipe po? Tumango si Don Marcelo. Oo. Sa mismong lugar kung saan nakatira si Ma'am Lita, doon mo matututunan na ang yaman ay hindi lang pera. At sana, pagbalik mo dito, dala mo na ang puso ng isang tunay na tagapagsilbi. Tahimik lang si Shannon, ngunit unti-unting tumango. Salamat po sir, tatanggapin ko po iyon. At Lola, sabay tingin niya kay Lita, kung papayag po kayo, gusto ko po sanang bumawi sa inyo roon. Tutulungan ko po kayong magturo sa mga kabataan. Numiti si Lola, ang ngiti ng isang inang may buong pag-unawa. Abay, mabuti yan, iha. Dun sa baryo, marami pa ang gustong matutong mag-ipon at magnegosyo. Saka makikita mo, mas masayahang buhay kapag kasama mo ang mga taong marunong tumawa kahit walang pera. Napangiti si Shannon sa gitna ng kanyang luha. Salamat po talaga. Habang nagaganap iyon, si Renzo, ang batang janitor na unang lumapit kay Lola sa panahon ng kanyang kahihiyan, ay tahimik lang sa gilid. Inadmamasdan ang lahat. Ngunit bago pa siya makaalis, tinawag siya ni Don Marcelo. Iho, halika nga rito, tawag ng chairman. Lumapit si Renzo, medyo nahihiya at nagbigay galang. Opo sir, mumiti si Don Marcelo. Renzo, nalaman kong ikaw ang unang tumulong kay Ma'am Lita noong hinamak siya rito. Wala kang sinigaw, wala kang ipinagyabang, ginawa mo lang kung ano ang tama. Namula si Renzo. Ginawa ko lang po ang nararapat sir. Hindi ko po kayang panoorin na pinatrato ng ganun ang isang matanda. Tumango si Don Marcelo, halatang natuwa. At yan ang klase ng empleyadong gusto kong kasama sa kumpanya. Kinuha niya ang kanyang ballpen at nilagyan ng pirma ang isang papel na hawak ng HR officer. Simula ngayon, Renzo Castañeda, bibigyan kita ng full scholarship sa kolehiyo. Lahat ng gastos, tuition, allowance at dorm, sagot ng Golden Summit Bank. Pagkatapos mo, may trabaho pa agad dito bilang teller trainee. Pagbutihan mo iho. Halos hindi maapaniwala si Renzo. Sir, totoo po ba yan? Tumango si Don Marcelo. Totoo, ang taong marunong gumalang karapat-dapat tulungan. Naluha si Renzo. Lumapit siya kay Lola at marahang yumuko. Lola, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako mapansin. Hinawakan ni Lola ang kanyang piski. Anak, wag mo akong pasalamatan. Ang Diyos ang naglagay sa puso mo ng kabutihan. Gamitin mo yan, pero wag mong hayaang lamunin ng mundo. Sa mga sandaling iyon, ang buong staff ng bangko ay tahimik na nakatingin sa eksenang iyon. Ang ilan ay nag-alis ng salamin upang punasan ang kanilang mga luha. Ang dating malamig na lugar ng negosyo ay naging lugar ng pag-asa at pagbabago. Lumapit si Mr. Quinto, ang branch supervisor, kay Lola at mahina niyang sinabi, Ma'am Lita, hindi po namin malilimutan to. Lahat kami dito natuto sa inyo. Patawarin niyo rin po kami kung minsan ay naging saksi kami pero nanahimik. Ngumiti si Lola, hindi ko kailangang patawarin kayo, hiho. Ang mahalaga, naramdaman niyo na kung gaano kabigat ang pananahimik kapag may mali. Minsan, mas malaking kasalanan ang hindi pagsalita kaysa sa pagsigaw. Napayuko ang mga empleyado at sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang tunog ng kanilang palad ay parang himig ng paghingi ng tawad. At sa gitna nito, si Lola Lita ay nakaupo lang, nakaniti. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagod ng mga taong naghintay ng katarungan. Si Don Marcelo naman,
ay lumapit at marahang inilagay ang kamay niya sa balikat ni Lola. Ma'am, mula ngayon, lahat ng branch ng Golden Summit Bank ay magkakaroon ng programang tinatawag na Project Lita, isang community program para sa mga matatanda at kababaihang gustong magbukas ng account at matutong mag-ipon. Lahat ay libre at walang titingin kung mayaman o mahirap. Tumango si Lola. Marcelo, yan ang bangkong pinangarap ng asawa ko noon, isang bangko para sa mga tao. Habang papalabas si Lola ng bangko, sinundan siya ng mga empleyado. May ilan pang kliyente ang lumapit at humingi rin ng tawad. "Pasensya nga po, Lola," sabi ni Bettina, ang babaeng tumawa sa kanya noong unang araw. "Ngayon ko lang po na-realize kung gaano ako kababaw." Mumiti si Lola. Ang pagbabago, Hija, hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang sorry mo, kundi kung paano mo babaguhin ang asal mo bukas. Napaiyak si Bettina at niyakap si Lola. At habang papalabas siya ng bangko, ang araw ay tila mas maliwanag, ang mga tao mas magalang, at ang hangin mas magaan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya pinatawag na amoy lupa, kundi Lola Lita, ang babaeng nagbago ng Golden Summit Bank. Sa loob, umiiyak pa rin ang staff. Si Don Marcelo ay nakatingin mula sa loob ng kanyang opisina, nakangiti at bulong sa sarili. "Natupad din ang pangako ko sa'yo. Ma'am, nakabawi rin ako." At sa labas, habang naglalakad si Lola Lita pauwi, bitbit ang kanyang bayong, ay huminto siya sandali. Tumingin sa langit at mahina niyang bulong, "Eric, natupad na ang pangarap natin." At sa ilalim ng araw na iyon, tila ang lahat ay muling nanumbalik. Ang dangal, ang kababaang loob, at ang respeto na matagal nang nawala sa mundo ng mga bangko at pera. Ngunit muling ibinalik ng isang matandang tinawag na amoy lupa, na ngayon ay simbolo ng tunay na yaman ng puso. Makalipas ang ilang araw, naging usap-usapan sa buong lungsod ang nangyari sa Golden Summit Bank. Mula sa pagiging isang karaniwang institusyon ng pera, ito'y naging simbolo ng paggalang, kababaang loob at katarungan. Marami ang bumalik sa bangkong iyon hindi para magdeposito, kundi para masilayan ang matandang babae na minsang tinawag nilang amoy lupa, ngunit na yon ay tinitingala bilang huwaran ng dangal, si Lola Lita Soriano. Isang umaga, bumalik si Lola Lita sa bangko. Wala na ang kaba o takot sa kanyang hakbang. Ngayon, dala niya ang ngiti ng isang taong nakipaglaban ng marangal. Sa loob, sinalubong siya ni Renzo, na ngayon ay nakasuot ng puting polo, nameplate at ID na may nakasulat, "Renzo Castañeda, Teller Trainee." Masayang bati ni Renzo habang patakbing lumapit. "Ang saya ko pong makita kayong muli. Alam niyo bang dahil sa inyo, halos lahat ng branch ngayon may nakapaskil na picture ninyo." Numiti si Lola. "Nako anak, baka naman ginawan niyo pa ako ng altar dyan," pabiro niyang sagot. "Hindi po Lola, inspirasyon po kayo. May programa pa nga kami ngayong linggo, ang tinatawag na Respect for Elders Week. Lahat ng empleyado ay may turo mula sa inyong kuwento. Lahat pinapaalalahanan na ang bawat kliyente ay may pinagmulan at karapatang pakinggan." Napatango si Lola, may halong tuwa sa mga mata. "Kung ganyan na ang natutunan nyo, hindi na sayang ang kahihiyan ko noon. Minsan, kailangan talagang masaktan para matutong magmahal." Lumapit si Don Marcelo mula sa loob ng kanyang opisina. "Ma'am Lita," sabi niya habang may ngiti, "butit bumalik ka. Ang branch na ito ay parang tahimik kapag wala ka." "Marcelo," sabi ni Lola, "bumalik ako kasi may gusto akong simulan." Nagulat ang chairman. "Ano yon, ma'am?" Inilabas ni Lola ang isang puting envelope mula sa kanyang bayong. "Gusto kong magbukas ng savings account. Pero hindi para sa akin. Para ito sa mga batang patulad mo noon, mga anak ng janitor, mga batang nagtitinda ng dyaryo, mga estudyanteng gustong mag-aral pero walang pera." Napatitig si Don Marcelo sa kanya, halatang nagulat at naantig. "Ma'am,
Gusto niyo bang iyan ang maging unang account ng Project Lita Scholarship Fund? Ngumiti si Lola. Tamang-tama, iyan nga ang pangalan na naisip ko, Project Lita, para sa mga batang hindi sinusukuan ng buhay. Tinawag ni Don Marcelo ang isa sa mga teller. Ihanda ninyo ang bagong account form at siguraduhin na ang pangalan ni Ma'am Lita ay nakasulat sa taas, hindi bilang depositor, kundi bilang founder. Habang pinupuno ni Lola ang form, lumapit si Renzo at nag-alok ng tulong. Lola, ako na po ang mag-e-encode. Isa po itong karangalan. Ngumiti si Lola. Abay, ang bilis mo talagang matuto, anak. Siguro kapag bumalik ako dito, ikaw na ang manager. Tumawa si Renzo. Sana po, pero kahit janitor lang ulit ako, basta marangal, ayos na sa akin. Ilang minuto pa at natapos na ang proseso ng pagbubukas ng account. Ipinakita ni Renzo ang maliit na booklet. Lola, sabi niya, ito na po. Account name, Project Lita Scholarship Fund. Opening balance, 500,000 pesos. Napahawak si Don Marcelo sa dibdib. Ako na po ang unang nag-donate. Ma'am, iyan po ay mula sa kumpanya bilang pasasalamat sa inyo. Natawa si Lola, ngunit ang tawa niya ay may halong luha. Salamat anak, hindi ko akalaing darating ang panahon na ang tinulungan ko noon ay tutulong naman sa iba. Habang hawak ni Lola ang booklet, napatingin siya sa paligid. Sa mga empleyado na dati walang pansin, ngayon ay maggalang na bumabati sa kanya. Ang dating bangko na puno ng kayabangan ay napuno na ngayon ng paggalang at malasakit. Lumipas ang ilang taon. Sa tuwing buwan ng Marso, ginaganap sa bawat branch ng Golden Summit Bank ang Respect for Elders Week. Sa panahong iyon, inaanyayahan ang mga matatanda upang magbigay ng payo sa mga kabataan. At lahat ng empleyado ay naglilingkod sa kanila bilang tanda ng pasasalamat. Ang larawan ni Lola Lita ay nakasabit sa bawat branch, may naasulat sa ibaba. Hindi mahalaga kung amoy lupa ka o amoy pabango, ang dangal ay amoy langit. Isang umaga makalipas ang 4 na taon, dumating ang isang bisita sa bahay ni Lola Lita sa San Felipe. Isang babaeng naka-white blouse, maayos na bihis at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Si Shannon Lopez. Tahimik siyang lumapit sa gate, halatang kinakabahan. Lola Lita? Tawag niya. Lumabas si Lola. May dalang walis at may suot na simpleng duster. Nang makita niya si Shannon, ngumiti siya agad. Iha, ikaw pala. Aba, matagal din bago ka bumalik. Lumapit si Shannon, bit-bit ang bulaklak. Lola, ilang taon na po akong naghihintay ng pagkakataong ito. Nagtapos na po ako ng community work at natutunan ko ang tunay na halaga ng pagtulong. Nais ko lang po kayong pasalamatan at humingi ulit ng tawad, pero ngayon, dala ko na hindi lang sorry, kundi kababaang loob. Inabot niya ang bulaklak kay Lola. Para po sa inyo, simbolo ng bagong simula. Hindi na amoy yabang, amoy paggalang na po. Tinanggap iyon ni Lola at ngumiti. Ang bulaklak, iha, tulad ng tao. Kapag binigyan ng pagkakataon, muli ring mamumulaklak. Niyakap niya si Shannon ng mahigpit, parang isang anak na matagal nang nawala. Masaya ako't nagbago pa. Yan ang tunay na tagumpay. Sa likod nila, dumating si Renzo. Ngayon ay naka-long sleeves at may bitbit na maliit na folder. Lola, dumating na po yung unang batch ng scholars natin. 15 po sila. Lahat mahihirap, pero matatalino. Napatingin si Lola kay Shannon. O iha, mukhang may pagkakataon ka nang magturo sa kanila. Tumango si Shannon, may ngiti sa labi. Oo po Lola, at pangako ko ituturo ko sa kanilang hindi lang kung paano kumita, kundi kung paano rumespeto. Nagtawanan silang tatlo. Sa di kalayuan, sumisilip ang araw at ang sinag nito ay tumatama sa mukha ni Lola Lita. Ang liwanag ay naglalaro sa anyang mga kulubot na balat, tila sinasabing ito ang mukha ng tunay na karangalan. Tahimik siyang naupo sa bangkito
sa ilalim ng puno ng mangga. Tiningnan niya ang langit at may ngiting puno ng kapayapaan. Eric, mahinang bulong niya, natupad na ang pangarap natin. Hindi ko dinala sa bangko ang kayamanan mo. Ipinamana ko sa kanila ang kabutihan mo. Habang dahan-dahang binabaybay ng araw ang kanyang mukha, tila bumabalot sa paligid ang amoy ng lupa. Ngunit hindi na ito ang amoy ng kahirapan. Ito ay ang amoy ng dangal, ng karangalan at ng pag-asang muling sumibol sa bawat puso. At sa huling sandali, nakangiti si Lola Lita Soriano. Habang sa paligid niya ay umaalingaw-ngaw ang mga salitang minsan niyang sinabi. Ang tao hindi nasusukat sa amoy ng katawan, kundi sa amoy ng kanyang budhi. At sa araw na iyon, ang buong Golden Summit Bank ay muling nagdiwang, hindi ng kita, kundi ng kabutihan. Sa ngalan ng isang matandang, tinuruan silang lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na yaman.